Puspusan na ang ginagawang paghahanda ng lokal na pamahalaan ng Marikina at Quezon City ngayong opisyal nang pumasok ang panahon ng tag-ulan. Binabantayan din nila ang flood-prone area sa kani-kanilang lugar. Si Bernard Ferrer sa sentro ng balita. Nangangamba si Gloria ngayong opisyal nang idineklara ng DOST Pag-asa ang panahon ng tag-ulan sa bansa. Nakatira kasi siya malapit sa isang creek sa Tumana, Marikina na isa sa unang binabahada sa mababang lokasyon nito. Naranasan na nga ni Gloria na abutin hanggang ikalawang palapag ng kanilang bahay ang baha. Nadala na po kami. Dalandala na po kami nung mangyari yung undoy. And secondly, pagbaha talaga na wala namang bagyo. At pangatlo yung nangyari sa Ulysses. Kaya habang maaga, inihanda niya ang mga importanteng gamit tulad ng damit, mga dokumento at mga gamot. Pangunahing binabantayan ng Marikina LGU ang Marikina River tuwing panahon ng tag-ulan. Isa kasi ito sa nagiging basehan nila kung magpapatupad ng evacuation sa kanilang mga residente. First alarm kapag umabot ng tubig sa 15 meters. Kailangan na rin maghanda sa paglikas ang mga residente. Second alarm kapag umabot ng tubig sa 16 meters. Kailangan na rin pumunta sa designated evacuation centers. Third alarm kapag umabot ng tubig sa 18 meters kung saan ipinatutupad na ang forced evacuation. Patuloy ang dredging operations ng Marikina Local Government Unit sa Marikina River. Sa katunayan, mula 70 meters ay lumawak ang ilog hanggang 100 meters. Lumalim din ito mula 15 meters hanggang 20 meters. Nagpatupad din ng slow protection project upang maiwasan ang scouring o ang pagguho sa gilid ng ilog. Layunin itong maiwasan ang nangyari noong 2009 kung saan umapaw ang Marikina River sa dalang ulan ng bagyong Ondoy na nagpabaha sa lungsod. Samantala nakalatag na rin ang paghahanda ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office sa panahon ng tag-ulan. As of now, we have 10,049 DRRM personnel who are trained for these disasters. Meron kaming 24-hour na monitoring, centralized to, meron kaming emergency operations center na nasa City Hall, and then nakapreposition ng mga rubber boats at mga iba pang rescue materials. Mayroon ding drainage master plan ang Quezon City na sasalo at pupuntahan ng tubig baha. Natukoy na rin ang 6 na permanent evacuation centers kabilang ang Barangay Paraiso, Barangay Bagong Silangan, Barangay Loyola Heights, Barangay Sikatuna, West Fourview at Santa Lucia. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.